So ngayon, ang pag-usapan naman natin is all about your dreams. Siyempre, si Mentor Tanya, si Mentor Janice, kami, kahit papaano nakuha na namin yung mga dreams namin sa buhay, yung mga pangarap namin. Pero sa lahat na nandito ngayon, na mga first time at mga leaders natin, how about your dreams? Paano naman yung pangarap mo? Okay, so ngayon, syempre lahat naman tayo gusto magkaroon ng savings, di ba, para sa family natin. Sabihin natin 3 million ang savings. Or kaya makapag-travel ng budget mo ay worth 1 million. So tandaan mo to, no? Pupunta ka sa abroad, hindi para mag-work, kung hindi para maglibot. Halimbawa, Hong Kong, kasama mo family mo, Disneyland, di ba? Singapore, Jeju Island, di ba? So lagi mo tatandaan, minsan ka na lang mabubuhay sa ibabaw ng mundo. Huwag kang papayag na hindi mo makuha yung mga dreams mo, di ba? Huwag kang papayag na hindi mo makuha yung pangarap mo sa buhay, di ba? So travel, no? So syempre, car, 'di ba? Kumbaga, kung ano yung gusto mong sasakyan, it's up to you. 'Di ba? Kung ano yung gusto mong brand new car, mangangarap ka na nga lang din lakihan mo na. Hindi lang car with S cars, 'di ba? Marami. So, syempre, pangarap mo rin na magkaroon ng sariling house and lot. Kumbaga, para sa family mo or kaya para sa iyo, 'di ba? Kung may house and lot ka na para sa mga anak mo. So, pangarap natin 'yan. And of course, yung makapag-give back sa parents o sa charity. Kumbaga, makatulong sa maraming tao. 'Di ba? Kung kukumputin mo 'yan, yung pangarap mo na 'yan, nagkakahalaga yan ng 14 million eh. Ibig sabihin, kung yung pangarap mo na yan ay 14 million, paano mo yan makukuha? Ayan, so ibig sabihin, ang maganda dito sa company natin, protected ka na, may negosyo ka pa. So, kagaya na sinabi ni Mentor Tanya doon sa video, binibigyan ng protection yung sarili mo at yung family mo at the same time, pwede mo pang makuha yung mga dreams. Magkaroon ka pa ng magandang opportunity. So, ngayon pag-usapan natin, it's all about online opportunity, no? So, lagi ko sinasabi, ano bang plano mo sa pera? 'Di ba? Anong plano mo sa pera? So, anong plano mo sa pera? So, sa madaling salita, kapag wala kang plano sa pera, okay? Kapag wala kang plano sa pera, lagi mo isipin, pera o ibang tao ang magplaplano sa pera mo. Okay? Kapag wala kang plano sa pera, ang kalalabasan niya expenses. Okay? Ano yung mga expenses? So, simple lang. Saan mapupunta? Siyempre, sa pagkain, kung ano-ano kakainin mo, lagi ka nagbubupay, o kaya sa bisyo, o kaya sa motor, o kaya sa sakyan, o kaya gadgets, di ba? O kaya travel. So, walang problema sa travel, pero para sa akin, meron ka dapat i-prioritize. So, kapag wala kang plano sa pera mo, iba yung magplano sa pera mo. Di ba? Diyan mapupunta yan sa mga gastos. So, ano pa? Yung iba naman sa nilalagay ang pera? Sa bangko. Okay? So, ayoko sabihin na I'm not against sa bank, pero ikaw na makakasagot na to. Halimbawa, nakabenta ka ng bahay, nabenta mo yung bahay mo, etc. O meron ka 1 million, nilagay mo ngayon sa bangko. Kasi tutubo, di ba? So sabihin na lang natin na binigyan ka ng bangko o tinime deposit mo ng 3% per annum. Sa madaling salita, yung 1 million mo may 3%. So tingnan natin ngayon kung tutubo yan. So may mga tinatawag kasi tayo inflation rate. So, yung nakaraang taon na nag-inflation natin is nasa 7 to 8%, no? So, sa madaling salita, yung 1 million mo, nilagay mo sa bangko, tuwan-tuwa ka, kumita ka ng 30,000. Diba? Kasi 3% eh. Pero hindi mo alam, ang nawala sa value sa pera mo is 80,000. Mas malaki na wala ng value ng pera mo. Diba? Kaya sabi ko nga, yung inflation rate eh, hindi mo alam kung gaano kalaki ang mawawala sa pera kasi patuloy na tumataas yung gastos. Kaya nga pansinin mo nung araw, 2004, yung 1,000 mo pag namalengke ka, ang daming laman. Pero ngayon, 2024, yung 1,000 mo pag namalengke ka, saglit na lang yan. Pag nabarya, wala na, magugulat ka, di ba? So sa madaling salita, yung pagtaas sa mga gastusin, eh, hindi natin yung control. Ano pa, kapag, di pala pwedeng ilagay ang pera sa bank, no? Kasi ang kumikita lang dyan, yung bangko. Yung bangko, pinapaikot nila yung pera mo, di ba? So ngayon, yung iba naman, saan nilalagay ang pera? Sa traditional business. Ano yun? No? Kung may 20,000 ka, pwede ka mag-barbecue o mag-ihaw-ihaw. Diba? O may 50,000 ka, sari-sari store. Kung may sari-sari store ka nga, ako, lagi ko sinasabi dito, pag may sari-sari store ka, mga ilang buwan lang yan, di ba? Wala pang isang taon yan, nagiging sara-sara store. Bakit? Inuutang eh. O kaya maliban dyan, piso-piso lang itubo mo dyan. Ang tanong, kailan mo makukuha yung dreams mo o pangarap mo, di ba? O iba naman, nagpa-franchise, Master Siomai, kung may 300,000. Iba naman, water refilling station. Di ba? So lahat ng binanggit ko na to, hindi to ginagamitan ng leverage. Pag sinabing leverage, yung negosyo mo, ikaw pa rin yung nagbabantay. Kasi pag pinabantay mo yan sa iba,
Hindi naman pwedeng yung bantay mo, binabantayan mo pa. May kakilala ako, nagka-traditional business, no? Nagsasari-sari store. So, ano ginagawa mo? Yung bantay ko, binabantayan ko. Bakit? Baka kumupit di ba? Baka malugi. Di ba? Sa madaling salita, yung mga binanggit ko na to, walang leverage. Ang ginagamitan ng leverage dito, yung Jollibee. Bakit? Kasi may sistema na yan, no? Yun nga lang, you need to invest 40 million. Di ba? Ang tanong, may 40 million ka ba bago makapagsimula sa negosyo na to? Di ba? So sa lahat na nabanggit ko, Jollibee lang ang ginagamitan dito ng leveraging. Okay? So yun nga lang, hindi natin kaya. Bakit? 40 million yaman na yan. Di ba? Wala tayong ganyang kalaki. So yung iba naman, di ba? What is reality? Ayan. Kung isa kang empleyado or OFW, paano mo tatamaan? Ibig sabihin, paano mo makukuha yung binanggit natin na 14 million na dreams mo para sa family mo, no? O yung iba, ano ginagawa? Ayan, nagsisave ng pera. Savings, 10,000. Sabi natin 10,000 kung empleyado ka o nagwo-work ka ngayon. Sabihin natin sa loob na isang taon, meron kang 120,000 in 1 year. Diba? So sa loob naman ng 10 years, meron kang 1.2 million. Sa loob, dagdagan mo pa na another 10 years, so 40 years old ka na dyan, 2.4 million. So dagdagan mo pa na another 10 years. Sa 50 years, meron kang 3.6 million. Ito yung nakakapag-save ka ng 10,000 monthly. Okay? So in 60 years, 60 years old ka na, meron kang 4.8 million. So 60 years old ka, may 4.8 million ka lang kung nakakapag-save ka ng 10,000 monthly. Ako, idol ko, nakakapag-save, di ba? Kumbaga, bihiray ganyan. Lalo kung OFW ka at nasa Pinas. Lalo sa Pinas, di ba? Ang hirap mag-save. So, ibig sabihin pala, kung ikaw ay isang empleyado or OFW, nakakapag-save ka ng 10,000 monthly, sa loob ng 60 years old ka na 40 years mong pinagtrabahuhan, meron kang 4.8 million. Hindi mo pa rin tinamaan, alin? Yung dreams mo. Kasi ang dreams mo, 14 million eh. Ano sasabihin mo ngayon kay Lord? Lord, okay lang ba i-extend mo ako? Bakit? Kulang pa yung income ko. Hindi ko pa nakukuha yung dreams ko. Hindi pwede yun. Ama, so bago mo makuha yung 14 million, kailangan nasa 180 years old ka. Mal tanong, buhay ka pa ba? No, di ba? Hindi na. So sa madaling salita, ito yung gustong-gusto ko na in-explain sa akin ng speaker na isa sa pinaka-gusto ko yung tinatawag na money drum. Ano ba yung money drum na yan? So ayan, so halimbawa yung drum na yan, kapag may pumapasok na tubig dyan galing sa taas, syempre yung drum mapupuno. Tama ba? Mapupuno yan eh. So pag napuno yan, 'di ba? Pwedeng yun nga lang ang tanong ganito. Paano kung may butas, 'di ba? Mapupuno ba? Siyempre hindi. Ngayon, ano gagawin mo sa butas? Tatakpan mo para mapuno. Ang tanong, pwede pang takpan? Hindi. Kasi yung tumatapon, ang tawag natin diyan, this is your salary o yung income mo, yung sweldo mo. 'Di ba? Yan yung commission mo or kinikita mo sa pagtatrabaho mo. Magkano? 15 to 20,000. This is a reality, no? So minimum wage yan dito sa Manila. Sa province, mas maliit pa yan. Pag OFW ka, may mga ganyan din sahod, di ba? 20,000 per month. Ako, hindi ko kinakahiya. Nung ako nagwo-work sa Dubai, ganyan lang din po ang sahod ko doon. Di ba? Ganyan lang kaliit. So anong kailangan mong gawin para mapuno yan? So tatakpan mo butas? Hindi pwede. Kasi ang tawag natin sa butas na yan, yun yung daily needs eh. Pag sinabing daily needs, expenses mo yan. Sa ayaw at sa gusto mo, tatanggalan ka ng tax, SSS, pag-ibig, etc. Ito pa worse, no? Kailangan mo mag-transpo. Bakit? Siyempre, kapag yung trabaho mo malayo doon sa bahay mo, magko-commute ka. Minsan, magkano yung pamasahe? Sabihin natin minsan, 100 per day. O sabihin na lang natin na 2,000 per month. Di ba? Di yung sahod mo, dyan na mapupunta. Sa transpo o pamasahe mo. Ano pa? Sa pagkain. Ang tanong, pwedeng takpan yung butas? Hindi pwedeng takpan yung butas, hindi ka kakain? Di namatay ka, di ba? So sa madaling salita, sabihin na lang natin na ang tanong, 100 per day kasya ba sa'yo? So ang late yan, paano pag pamilyado ka, may anak ka pa? Hindi naman pwedeng ikaw lang ang kakain, paano yung anak mo? Sabihin na lang natin sa family mo, 300 na lang per day. Buong family mo, tipid na yon, di ba? Kaya sa loob ng isang buwan, meron kang expenses na 9,000 per month. So hindi lang po yun, no? So merong mga due date. Alam mo ba yung due date? Yung monthly due. Yung monthly due na tinatawag natin, yung mga bayad sa kuryente, bayad sa tubig, bayad sa internet. Di ba? Kung ikaw naman ay walang bahay, nagbabayad ka pa ng renta. Di ba? So sa madaling salita, sabi natin electricity bill, 2,000, sobrang tipid, di ka na nag-aircon yan. Di ba? Water, di ba? Internet, tapos bayad mo sa boarding house. Hindi pa yon. Bakit? Kung may anak ka pa,
pumapasok pa yung anak mo. Siyempre, baon pa nun. Sabihin natin 100 per day, sa loob ng isang buwan, 2,000 yun. Hindi lang yun, kasi may personal use ka pa. Ano yun? Siyempre, bumibili ka pa ng makeup, nagpapabango ka pa, etc. Bagong damit, di ba? So sa madaling salita, pag kinumpute natin yan, hindi nakasama yung personal use mo, nasa 19,300 per month. Ang sahod mo, 15,000. Ang gastos, 19,000. Kulang pa. Saan? Kaya minsan ang punta mo, utang talaga, no? Mangungutang ka talaga. Bakit? Kakapusin ka. Ito pinakamasakit sa lahat. Alin yon? Yung tinatawag natin na emergency. Ano yon? Ito, di ba? Yung malaking butas. Ito yung pinakaayoko sa lahat na nangyayari sa akin, sa pamilya ko. Pag dumadating to, ano yun yung emergency? Ano yun? Halimbawa, nagkasakit yung family mo, nagkasakit yung anak mo, nagkasakit yung lola mo, yung parents mo, na-aksidente si ganito, etc. Pag wala kang savings, kawawa ka. Yan ang pinakamasakit sa lahat, yung emergency. So anong point natin? Pwede mo bang takpan yung butas? Hindi. Hindi mo yung control. Hindi mo alam kung kailan tataas yung gasolina, yung bigas. Hindi mo yung control. Anong control mo? Ang control mo yung pumapasok. Magdagdag ka ng additional income. Di ba? Magdagdag ka ng extra. Di ba? So, halimbawa, nakita mo yung opportunity na to. Ako, sa totoo lang, pagbentahin mo ako ng bra at panty, kung dyan ako yayaman, ibebenta ko yan. Wala akong pakialam. Hindi ako mahihiya. Wala akong pakialam kung ano tawagin mo sa akin. Marami tinatawag na manager. Puro ledger, wala namang money. Di ba? So ako, basta legal, ethical, moral, ibebenta ko yan. Wala akong pakialam kung ano sabihin mo sa akin. Bakit? Pag nagutom ba yung pamilya ko? Di ba? So pagka bibili ko ng bigas, hindi naman ikaw ang magbibigay sa akin. Ako naman. Tama ba? So sa madaling salita, kung marangal, huwag kang mahiya. Magdagdag ka ng income. Kinakapos ka na nga. Hindi ka pa nagdadagdag. Di ba? So ano gawin mo? I-try mo to. Pumasok ka sa community natin. Sumubok ka. Malay mo, isang buwan, kumita ka 5,000 o extra. Ayaw mo ba nun? Huwag ka muna magdagdag ng expenses. Ganyan kasi tayo mga Pilipino. Di ba? Pasinin mo, yung 5,000 yung sahod mo, napagkakasya mo. Yung 20,000, hindi mo na napagkakasya. Bakit? Magkasunod yun eh. Habang lumalaki yung gastos, lumalaki din yung expenses. Huwag ka muna magtaas ng expenses. Yung 5,000, i-save mo muna on the bank. I-save mo muna yan. Malay mo, yung gastos mo, nasa 19,000 lang. Tapos may additional kang 5,000. Di nakakaipon ka konti-konti. Malay mo, the following month, maging 10,000 yan. Next month naman, madagdagan ka ng 20,000. Ganyan po sa negosyo. Hindi ko po kayo inahype na pag-join nyo dito, mayaman ka agad kayo. Hindi po. Lahat ng negosyo nagsisimula sa maliit. Papalaki po yan. Tama? Ang importante, may extra ka. Ang importante, may additional ka kaysa wala. Yun ang mahirap, di ba? Malay mo, 4th month, 30,000. Ika-5th month, mag-40,000 ka na. 6 months, mag-50,000 ka na. Marami kami mga OFW dito na natutulungan. Mga empleyado natutulungan. Paano kung the next month, nagsi-6 digit ka na? Alam mo, kahit gaano kalaki yung butas o tumutulo niyan, pero kung ganyang kalaki yung pumapasok sa drum mo, sa ayon sa gusto mo, mapupuno yan. Tama? Mapupuno yan. Bakit? Ang liit lang na expenses mo eh. Ang pumapasok, ang dami. Imagine, 20,000 lang ang gastos mo. Tapos kumikita ka sa trabaho mo, may extra ka pa na nagwa 100,000 ka, 120,000 yung income mo, tapos yung expenses mo lang, 20 mil, di makakaipon ka. Pag nakaipon ka at napuno yung drum mo, wag mong itapon. It's time para mag-open ka na isang drum. Okay? Yaan wala ng butas. Ang tawag dyan, dreams. Mga wants or mga gusto mo sa buhay. Ano mga tinatawag na dreams? O yung wants, yung mga gusto mong pangarap. Pangarap mong savings, pangarap mong house and lot, pangarap mong sasakyan, makapag-travel ka, makapagbigay ka ng charity, makatulong ka sa iba, makapag-business ka o mag-open ka ng mga negosyo mo. Ang madaling salita, hindi mo control yung lumalabas. Ang control mo, magdagdag ka ng extra income. Ako marami sa akin nagsasabi dito na marami akong gastusin eh. Mas kailangan mo to kasi marami kang gastusin. Alam mo na nga, walang nangyayari sa trabaho mo at wala ka lagi ipon o savings, pinagpapatuloy mo pa. Tatanda ka niya na wala kang savings. Tatanda ka niya na hindi mo makukuha yung mga dreams mo sa buhay. Hindi mo control yan. Kasi ninyo nung araw, 20 lang ang kilo ng bigas, 18. Ngayon, magkano na? 60, 70. Hindi mo alam, next year, baka tumaas na naman yan. Dati, ang gasolina lang, 15 per liters. Ngayon, 60, 70 na din. Di ba? So, anong point ko? Kahit anong reklamo mo sa gobyerno, mag-rally ka sa EDSA, tama?
hindi bababa yung gastusin. Bakit? Hindi natin control yun. Ang control mo, dagdagan mo yung income mo para hindi ka magreklamo kahit anong taas ng gastusin. Bakit? Kasi hindi ka nahihirapan. Sa madaling salita, ang control nyo guys, mag-focus kayo dun sa pumapasok, hindi sa lumalabas. Mag-focus kayo sa mga dagdag o another source of income para mas gumanda at gumaan yung pamumuhay natin. Tama ba? So, yung iba dito, pag-iisipan ko yan. Ang tagal mo na nag-iisip. Di ba? May nabago ba sa'yo? Saka kung pag-iisipan mo to at hindi ka gagawa ng action, hindi ko na din to gagawin. Huwag ka na din magtrabaho. Sa bahay na lang tayo, mag-isip, magdamag kung may nababago ang buhay. Wala pong nababago ang buhay sa pag-iisip. Tama, ano kailangan mong gawin? Umaksyon ka, lakasan mo loob mo. O iba naman, mahihain ako. Alam niyo po, lahat naman tayo sa umpisa mahihain, kahit naman ako. Tama ba? Kaya nga yung nag-work ako sa Jollibee, doon ako sa pumosisyon sa tagaluto ng burger, tagaluto ng french fries. Sa kitchen ako, hindi ako sa cashier. Bakit? Hindi ako sanay kumausap ng tao, mahihain po ako. Pero kung saan kakikita, tama ba? Bakit? Sabi ng mentor ko, kung gusto mong yumaman dito, bago kumapal yung bulsa mo, kapalan mo yung mukha mo. Sabi ko, ganun ba yun? Oo, lakasan mo loob mo. Bakit ka mahihiya? Hindi ka naman nagbebenta ng drugs. Ang binibenta mo opportunity sa tao na pwedeng mabago ang buhay. Sabi ko, oo nga, ano? So anong point ko? Sa umpisa, okay lang mahiyain. Tama? Pero kapag ka natuto ka dito, lalakasan loob mo. Diba? So iba naman, wala akong pera. Ayoko niya, wala akong pera. Alam niyo po, kung wala kang pera, mas lalo mo itong gawan ng paraan. Wala ka na ng pera, hindi ka pa gumagawa ng paraan. Lahat ko na nagsimula dito, walang pera yung nagsimula. Tulad mo din. Ang ginawa lang namin, gumawa lang kami ng paraan. Bakit? Siyempre, wala na nga, eto, kung mayaman ka, ba't mo pa ito gagawin? Mayaman ka na. Diba? Kaya mo nga ito gagawin kasi wala kang pera. Tama, gawan mo ng paraan. Tama, umutang ka. Ako, nangutang lang. Sinangla ko lang. Bakit? Gustong mabago buhay ko eh. Diba? Paano kung di ko ito ginawa ng paraan? O baka mamaya, nasa abroad pa rin ako. Wala pa rin akong ipon, di ba? Wala pa rin akong savings. Malayo pa rin ako sa family ko. So lakas lang ng loob, guys, no? O hindi ko linya yan. Sa totoo lang, hindi na po uso linya ngayon. Bakit? Ang daming graduate ng nurse, di naman sila nurse. Ang daming graduate ng police, di naman sila police. Kung saan sila kumikita, tama, yun ay nililinya nila. Hindi na po uso linya. Di ba? Iba naman, wala akong time. So okay lang po mag-reason ka sa akin ng walang time kung nababago yung buhay mo. Pero kung yung oras mo, inuubos mo sa ibang company, sa boss mo para payamanin yung ibang tao, doon ka mag-isip. Tama? Okay lang walang time kung nababago yung buhay mo. Pero kung hindi nababago yung buhay mo, mag-isip-isip ka. Darating ang time, sa lahat ng OFW o mga nagtatrabaho ngayon, I'm not against, marangal yan. Pero ito lagi mo tatandaan, hindi mo kayang tapusin yung trabaho mo. Pero anytime kaya kang tagalin na kumpanya mo dyan. Papakinabangan lang tayo pag malakas tayo, pag may oras tayo. Pero pag matanda ka na, may sakit ka na, papabayaan ka na yan. Anong point ko? Saan mo uubusin yung oras mo? Para sa akin, ubusin mo yung oras mo sa pamilya mo, sa negosyo na to, para dumating yung time, marami kang oras at ma-enjoy mo yung time freedom, di ba? Mahirap yan para sa akin po, walang madali. Lahat mahirap. Ako, sanay na ako sa hirap. Lagi ko sinasabi, mahirap maging mahirap. Mahirap din naman yumaman. Ano piliin mo? Kung maghihirap ka, doon ka na sa pwedeng mabago buhay mo. Yung pwede nang ika-asenso ng pamilya mo. Kaysa maghihirap ka, na habang buhay, andyan ka lang. Tama ba? So lahat tayo nagpre-pray na Lord, bigyan mo ako magandang opportunity para sa family ko. Para sa akin, this is your answer prayer. Kahit anong dasal mo, kung hindi ka susubok, walang mangyayari. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama? Baka mamaya yung opportunity na matagal mo nang hinihiling sa Kanya, ito na. Yung nag-invite sa'yo o yung nag-send ng link na to, ito yung ginamit na instrumento ni God, kaya pasalamatan mo yan. Ako, abot ang pasalamat ko sa nag-invite sa akin. Kung hindi dahil sa Kanya, wala ako dito. Hindi mababago ang buhay ko. Siya yung ginamit na instrumento ni God. Tama? Para makita ko yung ganda ng opportunity. Tama? Lagi mo tandaan, kung gusto mo ng pagbabago sa buhay, gumawa o sumubok ka ng bago para sa future mo at para sa family mo. Piliin mo yung opportunity na pwede ka umasenso sa buhay. Deserve mo din ang magandang buhay para sa pamilya mo. Eh, nga ni Chinky Tan, huwag natin limitahan ang ating kakayahan para tayo ay umunlad at yumaman. Dapat gumawa tayo ng paraan. Yes. And the distance between dreams and reality is called action. Umaksyon ka. Nakakita ka na ng opportunity, huwag mo hayaan na hindi ka sumubok. Bakit? Paano mo malalaman na isang bagay kung maganda kung hindi mo susubukan? Paano mo malalaman yung pagkain kung masarap kung hindi mo titikman? Pag di masarap, iluwa mo. Pag masarap, lamunin mo na. Ganon din po ako dito.
Sa madaling salita, trinay ko lang, di ba? Wala namang kako mawawala. Magkano lang ang puhunan? Sa negosyo, milyon-milyon ng puhunan. Iba nga, mahal pa cellphone sa puhunan. Baka mamaya naka-iPhone ka pa, ang ganda ng iPhone mo, wala ka namang ipon. Di ba? Iba nga dyan, puro forma, walang pera, di ba? Puro dating, walang datong. So, hindi ko pinapatamaan ko. Ang point ko, minsan pala ang pera na ilalabas natin sa ibang bagay, pero kapag opportunity, pagbabago ng buhay, dapat huwag mo nang pag-isipan. Tama ba? Sumubo ka na. Ang pera kinikita, pero ang oras pag nawala, hindi mo na ibabalik. Ang kailangan mong gano'n, umaksyon ka na, sumubo ka na. Be one of us, decide now, and this is my last slide para sa inyo. Trust in God and trust in yourself. So sa madaling salita, magtiwala ka sa sarili mo at magtiwala ka sa creator mo kung ano man ang pinaniniwalaan mo. Bakit? Kapag naniwala ka sa sarili mo, lahat ng imposible magiging posible sa'yo. Pag naniwala ka sa sarili mo, lahat ng bagay na hindi mo kaya, magiging kaya mo. Okay? So, di baling mapahiya ka sa ibang tao, wag lang sa sarili mo. Pag sinabi nilang hindi mo kaya yan, mas patunayan mo sa sarili mo na kaya mo. Pag sinabi nila na hindi mo kaya yan at mahihayin ka, patunayan mo sa sarili na kaya mo. Dahil walang tutulong sa'yo at walang magbibigay ng mga pangarap mo kung hindi ikaw. While sa mga OFW, walang ibang magpapauwi sa'yo kundi ikaw. So anong point ko? Maniwala ka sa sarili mo. Dahil pag nag-start ka maniwala sa sarili mo, lahat ng bagay na gusto mo, makukuha mo sa buhay. Thank you so much, guys. I'm Danny Santos and to God be the glory. And bago tayo maghiwa-hiwalay, syempre tawagin ko lang ang pinakamagandang share